Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa atin channel, Ang Biyahe e Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Punta tayo sa atin topic. Tito Soto never nakatanggap ng script ng Pepsi Paloma movie, January 13, 2025. Mariing itinanggi ng TV host politician na si Tito Soto na nakatanggap siya ng kopya ng script ng upcoming film ni Daryl Yap na pinamagatang The Rapists of Pepsi Paloma. Ito'y matapos ang pahayag ng legal counsel ng controversial director na si Attorney Raymond Fortun na ang script ay ipinadala umano kay Tito. Sa isang text message na ipinadala sa Inquirer.net noong linggo, January 12, sinabi ni Attorney Fortun na ang nasabing script na tungkol sa yumaong sexy star na si Pepsi Paloma ay ipinadala na sa isang Soto sibling who's senator bago pa man magsimula ang produksyon ng pelikula. Sinabihan si Direk Yap na ibinigay na ang script sa Soto sibling isang senador. Wala namang feedback, kahit 2 beses siyang nag-follow up, say ng abogado ni Daryl. Anya pa, script ang ibinigay sa tagapamagitan bago magpasko. Ang mga follow-up ay ginawa bago sumapit ang Pasko. Shooting ay sa panahon ng Pasko. Pinabulaanan naman ito ng re-electionist senator sa isang Viber message nang tanungin siya ukol sa issue. Ayon kay Tito, ang kopya ng script ay ibinigay kay Viva CEO, Vic Del Rosario, at hindi sa kanya o sa kanyang kapatid na si Vic Soto. Hindi. Binigyan nila ng kopya si Vic Del Rosario, hindi si Vic Soto. At tinanong ang Viva kung pwede silang mag-produce nito although that time ay nagsushoot na sila ng movie. Si Vic Del Rosario mismo ang tumawag sa akin at nagtanong kung gusto ko ng kopya. Sabi ko, hindi ako interesado pero kung magpapadala siya ng kopya, ipapasa ko na lang sa lawyer ko, saad niya. Nang tanungin kung ang Viva CEO ang tinutukoy niya, sinabi ni Soto, yes. Tinanggihan sila ng Viva. Sabi sa akin ni Vic Del Rosario. Nang nilinaw ng Inquirer kung ang tinutukoy niya ay ang CEO ng Viva, ang sagot niya, oo, tinanggihan sila ng Viva. Sinabi ito sa akin ni Vic Del Rosario. Sa X, dating Twitter, muling iginiit ng TV host politician ngayong araw, January 13, na wala siyang nabasang script ni Daryl. Hindi totoo. Mali. Ibinigay ang script kay Vic Del Rosario, hindi kay Vic Soto. Hindi namin nabasa ang script nila, anya. Tulad ng politician, ang pahayag ni Attorney Fortun ay itinanggi rin ng legal counsel ni Vic na si Attorney Enrique de la Cruz. Siya ay marahil misinformed. Senator Tito Soto said that is not true, wika niya. Matatanda ang nauna nang sinabi ni Vic sa isang panayam ng media na walang kumonsulta o nakipag-usap sa kanya hinggil sa pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. January 9, nang magsampa si Bossing Vic ng 19 counts of cyber libel sa Muntinlupa Regional Trial Court, RTC, laban kay Daryl. Ito ay dahil sa pagdawit sa pangalan ng batikang actor TV host sa movie teaser bilang rapist, umano ng yumaong sikat na starlet noong 1980s na si Pepsi Paloma. Ang kaso ng controversial director ay aabot ng kabuang 35 million at 20 million bilang moral damages at karagdagang 15 milyong bilang exemplary damages. At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at pakisuportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.